Noong March 29, 1989 ay natagpuan ng mga pulis sa Japan yung drum na hinahanap nila na puno ng semento dahil may babae daw na nakalibing sa loob nito. Nung una hindi pa naniniwala yung mga pulis, pero nung nilapitan nila yung drum na yun ay kinilabutan silang lahat dahil may nakita silang mahabang buhok sa ibabaw nito na mukhang nanggagaling nga talaga sa loob ng sementong nasa loob ng drum. Matigas na yung semento na yun kaya't inaabot sila ng ilang oras bago nila nalaman kung ano yung nasa loob nito. Dito ay natagpuan nila yung babaeng na-report na nawawala. Mahigit 4 na buwan na ang nakakalipas. Ang kwento na to ay tinuturing na isa sa mga pinakamalalang krimen na nangyari sa kasaysayan ng Japan na hanggang ngayon ay tinuturing na worst crime in human history. Dahil sa sobrang lala nung sinapit ng babae na to ay siya na mismo yung humiling na mamatay. Sinubukan pang itago ng Japanese court yung mga identity ng mga taong gumawa nito dun sa babae dahil minor de edad pa yung ilan sa mga to. Kaya tuwing may hearing ay tinatawag sila na suspect A, B, C, and D. Pero may isang reporter dun sa lugar na nag-imbestiga at naglabas ng pangalan ng bawat isa sa mga to. Pinakalat niya to sa buong bansa ng Japan sa kabila ng pwede siya makasuhan at matanggal sa trabaho dahil sa ginawa niya na yon. Pero ang banggit nito, hindi makatao yung ginawa nila. Sa gayon ay wala silang karapatan sa karapatang pantao. Maaaring marami na sa inyo nakarinig ng kwento ni Junko Furuta. Pero susubukan ko ito ikwento sa inyo sa mas detalyadong paraan. Na bukod sa maaawa kayo sa sinapit ni Junko, ay magagalit naman kayo sa sentensyang inabot ng mga gumawa sa kanya nito. Na sa kabila ng kalinisan at kagandahan ng bansa ngayon, ay napasabi na lang yung mga tao noon na basura talaga ang sistema ng Japan. At para naman sa mga taong hindi pa nakakarinig ng kwento ni Junko Furuta, ay ihanda nyo yung mga sarili nyo sa mga bagay na maririnig nyo sa kwento na to. Si Junko ay nagdadalang tao nung nakita yung katawan niya dun sa drum. Sinasabing ginahasa siya na mahigit 500 beses ng 100 iba't ibang lalaki. Punong-puno ng mga sugat yung katawan nito, lalong-lalo na yung mukha niya. Sa kondisyong halos hindi na ito makilala. At kung sakali mang kayanin yung tapusin yung video na to, ay mag-iwan na lang kayo sa comment section sa mga masasabi nyo. At kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong November 25, 1988 ay nagbabike si Junko pauwi galing sa trabaho niya nang makita siya ni Hiroshi Miyano. Inutusan kaagad ni Miyano yung kaibigan niyang si Nobuharu Minato na guluhin si Junko at magkukunyari siyang ipagtatanggol niya to. Kaya naman tumakbo si Nobuharu at sinipa niya yung bike ni Junko na nagsanhi sa pagbagsak nito sa kalsada. Agad naman tumakbo si Hiroshi Miyano at sinigawan niya at hinabol itong nanggugulo kay Junko kagaya ng plano nila. Pagkatapos ay tinulungan niya itong tumayo at inalok na ihahatid niya na daw ito sa bahay nila at baka balikan pa siya ng lalaking gumugulo sa kanya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nagkikwentuhan lang sila at nung nagkaroon ng pagkakataon si Miyano ay dinala niya si Junko sa abandonadong warehouse kung saan niya ito binugbog, tinakot at pinagsamantalahan. Si Hiroshi Miyano ay kilala sa eskwelahan nila bilang mayabang, bully at grupo ng isang malaking gang. Yung gang na kinabibilangan ni Miyano ay tinuturing na mababang uri ng Yakuza na isang malaking organisasyong sindikatong kinatatakutan sa Japan. Kaya naman lahat ng gustong gawin ni Miyano sa eskwelahan ay nagagawa niya. Sinasabing kakahiwalay lang ni Miyano sa girlfriend niya noon nung inalok niya si Junko na maging girlfriend niya. Magalang naman itong tinanggihan ni Junko, hindi sa pangunahing dahilan na kilala niya si Miyanong maraming barkada, basagulero, kundi dahil wala pa sa plano ni Junko yung mga ganitong bagay. Tinanggap ni Miyano yung pagtanggi ni Junko sa kanya bilang isang insulto. Dahil nga nakasanayan niyang lahat ng mga gusto niya ay nakukuha niya sa eskwelahan. Kaya't pinangako niya sa sarili niyang gagantihan niya ito. At hanggang sa nakita niya na nga itong nagbabike pa uwi. Pagkatapos niyang gahasain si Junko dun sa warehouse ay tinawagan niya yung mga kaibigan niya na sina Joe Ogura at si Wasushi Watanabe. At sinabihan si Miyano ng mga to na wag munang pakawalan si Junko. Kaya't dinala niya ito sa hotel malapit sa lugar nila kung saan nila ito pinagsalit-salitang pagsamantalahan. Paniguradong nung mga oras na to ay takot na takot si Junko dahil gusto niya lang naman umuwi galing sa trabaho niya
at tumulong sa mga magulang niya. Ang nakakalungkot pa dito, walang kamalay-malay si Junko na ito pa lang yung unang araw na pagpapasakit sa kanya na tumagal na mahigit 40 araw. Pagkatapos nilang pagsamantalahan si Junko ay nagkita-kita sila sa isang park malapit dun sa hotel na kung saan naghihintay naman sa kanila si Nobuharu Minato, yung sumipa sa bike ni Junko. Dito ay tinakot nila si Junko wag magtatangkang tumakbo o magsumbong kanino man dahil pag may ginawa siyang ikagagalit nila ay pupuntahan nila yung bahay nito at papatayin yung buong pamilya niya. Na siya namang naging kahinaan ni Junko kaya't napilitan siya na sumunod sa mga to. Dito ay napagdesisyonan nilang dalhin si Junko sa bahay ng mga magulang ni Nobuharu Minato kung saan sa mga sumunod na araw ay patuloy nilang ginawa yung mga gusto nilang gawin kay Junko. Nung pangatlong araw na nawawala ito ay kalat na sa buong lugar nila na hinahanap ito ng mga pulis. Si Ogura ang pinakakinakabahan ng mga oras na yon dahil baka daw mahuli sila at makita si Junko na kasama nila. Pero imbis na pakawalan nila to at hayaang makabalik sa mga magulang niya ay nakaisip sila ng ibang paraan. Tinakot nila ulit si Junko na papatayin siya pati yung mga magulang niya kung hindi niya mapatitigil yung mga magulang niya at yung mga pulis na hanapin siya. Kaya naman napilitan siyang tawagan yung mga to at kinumbinsi yung mama niya na naglayas lang siya, nagpapahinga at nakikituloy sa kaibigan niya at sabihan yung mga pulis na itigil na yung paghahanap dahil nasa maayos daw siyang kalagayan at uuwi na lang siya kapag gusto niya. At kung hindi daw nito ititigil yung paghahanap ay hindi siya uuwi. Hindi ito yung tipo ng ugali ni Junko na tipong maglalayas at makikituloy kung saan. Pero ilang beses tumawag si Junko at nakumbinsi niya rin yung mga to. Dito ay nagkaroon ng kalayaan sila Hiroshi Miyano sa mga bagay na gusto nilang gawin kay Junko. Noong mga panahon na to ay proud na proud sila sa mga ginagawa nila na tipong pinagmalaki pa nila to sa iba nilang mga tropa na nasa bahay ni Minato si Junko at pwede nilang gawin kung ano man yung gusto nila sa anumang oras. Araw-araw ay iba't ibang mga tropa nila Miyano ang bumibisita kay Junko at salit-salitan silang pinagsasamantalahan nito. Na dito sa estimasyon nila ay mahigit 12 lalaki araw-araw. Na sa ibang araw pa ay may mga babae rin itong kasama na tinatawanan si Junko at dinodrawingan yung mukha niya. Hanggang sa nalaman nung kuya ni Nobuharu Minato at nung magulang niya na meron silang kinidnap na babae sa second floor ng bahay. Nung una ay pinalabas nilang girlfriend si Junko nung isa sa mga tropa nila. Pero kalaunan ay nalaman din nila na hindi ito totoo. Pero walang balak mangialam yung kuya nito at yung magulang niya dahil alam nilang sangkot yung mga to sa grupo ng mga Yakuza. Bukod dito yung mga magulang ni Nobuharu ayaw din mangialam at gumawa ng ingay dahil iniingatan daw nila yung apelido nila. Dito ay lalo nang lumala yung pagtrato nila kay Junko dahil wala na silang maisip na dahilan para mahuli pa sila. Na tipong kapag umiiyak ito ay sinusuntok nila sa bibig, sa ilong, sa likod at sa iba't ibang bahagi pa ng katawan nito. Kapag wala naman silang magawa kay Junko ay pinapasok nila to sa freezer ng ilang oras at ilalabas lang kapag kailangan nila. Kapag sobrang lamig naman ng panahon ay pinapatulog nila to sa balcony sa second floor ng bahay para daw makita nila kung ilang oras ito tatagal. Kapag may mga bisita naman sila Minato na mga gang member dun sa bahay ay pinipilit nila tong pasayawin ng nakahubad-hubad. Kapag hindi nila nagugustuhan yung sayaw nito at kapag nagrereklamo siya ay sinisikmuraan nila at pinagtatatadyakan. Nung unang 10 araw pa lang ni Junko dun sa bahay nila Minato ay nagsisimula ng manghina at sumuko yung katawan niya. Nung mga araw din na yun ay hindi na siya pinagdadamit. Limitado na rin yung kinakain at iniinom niya na kadalasan ay sinusuka niya din naman. At dahil sa tuloy-tuloy na pambubugbog ay hindi na rin siya nakakahinga sa ilong dahil puno na ito ng mga tuyong dugo. Yung karanasan na to ni Junko ay sobra-sobra na para sa isang 17 years old na working student na walang ibang hangad kundi makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa magulang. Ang mas nakakaiyak at nakakalungkot dito ay ito pa lang yung unang 10 araw ni Junko sa kamay ng 4 na demonyo na to. Noong mga sumunod na araw ay nagsimula na sila magpasok ng kung ano-anong bagay sa maselang bahagi ni Junko. Nandyan yung ilang maiinit na pagkain, gunting, barbel, bote at iba't iba pang mga bagay na kung minsan ay pag natitripan nila ay sinusunog pa nila ng lighter yung masiselang bahagi ng katawan ni Junko. Mga bagay na hindi ko maisip na kayang gawin ng tao. Kung tutuusin,
Dito pa lang, natapos na dapat yung paghihirap ni Junko. Dahil may isang lalaki na kasama sila Minato dun sa bahay at naikwento nito sa kuya niya kung ano yung nasaksihan niya na ginagawa nila Minato. Kinuwento niyang may babae daw yung mga tong kinidnap, ginagahasa nila, pinagtitripan, hindi pinagdadamit, hindi pinapakain. At sa tingin niya, doon na yun mamamatay. Nung narinig ito nung kuya niya, ay tumawag ito ng pulis. At sinumbong niya sa mga to, yung narinig niya sa kapatid niya. Nung una yung mga pulis na to ay hindi pa naniniwala. Dahil teenager lang yung tumatawag, baka nantitrip lang. Bukod pa dito, ay ayaw nito magpakilala. Dahil kilala niya yung mga grupo nila Minato, baka siya naman yung balikan. Pero nakumbinsi niya yung mga to na pumunta dun sa bahay at i-check para sila mismo yung makakita. Dahil alam niya sa sarili niyang hindi magbibiro yung kapatid niya ng ganon. Nagpadala sila ng 2 pulis doon sa address na sinasabi ng batang tumatawag. Na doon na rin nila nalaman na yung bahay pala na yon ay bahay ng isa sa pinakamayayaman doon sa lugar at nirerespeto. Na siyang pamilya ni Nobuharu Minato. Pagpunta ng mga pulis dito ay sinalubong sila nung mama ni Nobuharu. Nagtanong yung 2 pulis kung meron ba daw babaeng kinikidnap dun sa bahay nila dahil nakareceive sila ng tawag tungkol dito. Ang sabi naman ng mama ni Minato baka nantitrip lang yun dahil walang ganitong bagay na nangyayari sa bahay nila. Ang nakakagalit naman sa mga pulis na to ay humingi lang ng pasensya sa nanay ni Nobuharu. Umalis nang hindi man lang nag-imbestiga o chinek man lang yung bahay. Na sila sanang inaasahan ni Junkong magliligtas sa kanya. Isipin nyo na lang yung galit ng mga taong nakarinig sa part na to ng kwento tungkol dito sa ginawa ng 2 gunggong na pulis. Na kung ginawa lang sana ng 2 pulis na to yung tungkulin nila, 16 na araw lang sana si Junkong tumagal sa impyerno na yon. Pero dahil nga dun sa pangyayari ay patuloy at patuloy pa siyang nahirapan. Panigurado yung iniisip ni Junko sa mga oras na to, kung hindi siya makakatakas sa mga demonyo na yon, ay doon na siya mamamatay. Isang beses ay nag-inuman sila Miyano, Nobuharu at si Ogura habang pinagtitripan nila si Junko. At sa sobrang paglalasing ng mga to ay nakatulog sila. Dahil dito ay nagkaroon si Junko ng pagkakataon na pumasok sa isa sa mga kwarto nila Minato. Paniguradong dahan-dahan pa si Junko nung ginawa niya to. Hindi dahil baka magising yung mga lalaking nagbabantay sa kanya, kundi dahil sa malamang ay mahinang-mahina na yung katawan niya. Dito ay nakakuha siya ng tiyempong makatawag sa telepono at madali niyang tinawagan yung police line ng Japan na may sumagot naman kaagad dito. Pero bago pa man siya makaiyak at makahingi ng tulong, ay naagaw na ni Hiroshi Miyano yung telepono at naibaba niya na kaagad. At yung pulis naman na nakasagot nung tawag na yun ni Junko, ay tinawagan kaagad pabalik yung number na yun dahil nagtataka siya kung bakit namatay yun kaagad. At ang nakasagot naman sa tawag ng pulis na yun ay si Hiroshi Miyano na. Ang sabi niya dun sa pulis ay nagkamali lang daw siya ng tawag, na siya namang pinaniwalaan ito kaagad. Iyak nang iyak si Junko noong mga oras na yon dahil yung pag-asa niya sanang makatakas ay nawala pa. Takot na takot din siya dahil iniisip niyang parurusahan siya ng mga to. Ang kaso nga lang, hindi siya nagkamali. At yung parusang ginawa sa kanya ay mas malala kesa sa mga naranasan niya noong mga naunang araw. Kabadong-kabado si Ogura nung nalaman niyang muntik na makahingi ng tulong sa pulis. Kaya't ang naisip nila para di na maulit, dapat hindi na makalakad si Junko. At pinakamasakit na paraan pa yung naisip nila. Binuhusan nila ng lighter fluid yung 2 paa ni Junko. Pagkatapos ay niliyaban nila to. Tumagal ito ng ilang minuto bago mamatay yung apoy. Pagkatapos ay nagsimulang manginig yung katawan nito. Inisip ng mga lalaki baka pinipeke niya lang. Kaya't binuhusan ulit nila yung katawan nito ng lighter fluid at niliyaban nila to ng isa pang beses. At yung mga kamay naman ni Junko ay binagsakan nila ng dumbbell na siyang bumasag sa mga buto niya sa kamay. Sa kabila ng mga bagay na tong ginawa sa kanya, ay nabuhay pa rin si Junko. Isang beses naman ay tinali at sinabit nila yung katawan nito at pinagsusuntok nila na parang punching bag. Nung mga araw na yun ay nakikiusap na si Junko na patayin na lang siya. Pero hindi binigay nila Miyano yung nag-iisang kahilingan nito. Makalipas ang 30 araw, nagsisimula ng mga yung katawan ni Junko dahil bukod sa hindi siya nakakapaglinis ng katawan, ay puro impeksyon na rin yung mga sugat niya. Hindi na rin siya makaihi ng maayos dahil sinunog nga ng mga to yung maselang bahagi ng katawan niya at kung ano-anong gamit na rin yung pinasok dito. Isa na dito yung fireworks na dito na nila sinindihan, pati sa puwetan niya
gayon din sa tenga. At dahil dito ay nasira yung mga eardrum ni Junko at hindi na siya nakakarinig mula nun. Hindi na rin siya makapunta sa CR dahil sa hina ng katawan niya, kaya't kung saan siya nakapwesto ay doon na rin siya dumudumi. Na tuwing nangyayari to ay pinagsususuntok siya nila Miyano. Sobrang payat na rin siya noong mga araw na yon at malayong malayo na yung itsura niya nung araw na kinidnap siya nung mga to. At yung amoy ng katawan niya ay nangangamoy bulok na nalaman. Si Junko Furuta ay nagdanas ng pagpapahirap na hindi kayang lampasan ng lahat ng tao, na hindi kayang maabot ng isip ng karamihan yung sakit na naramdaman niya. At nung 1988 ay mag-isa niyang sinalubong yung bagong taon. Nung January 3 ay natalo sa sugal sila Hiroshi Miyano. Napagdesisyon na nilang dumiretso at tumambay sa bahay nila Nobuharu, kung saan nandoon yung mahina ng katawan ni Junko. Nung araw na yon, nung January 3, ay pang 39 na araw na ni Junko sa bahay nila Nobuharu. At dito ay napagdesisyon na nilang ituon kay Junko yung galit at inis nila sa pagkatalo nila sa sugal na Mahjong. Naabutan nila si Junko natutulog pagdating nila dun sa bahay. Binuhusan nila ng lighter fluid yung buong katawan nito at pinaapoy din nila kaagad. Sinubukan pang gumalaw ni Junko para patayin yung apoy na yon, pero mahina na siya, hindi na rin siya makagalaw, kaya tiniis niya na lang yung sakit nito. Tuwing namamatay yung apoy ay binubuhusan ulit nila yung katawan nito ng lighter fluid at nililiyaban ng paulit-ulit. Nagsindi rin sila ng kandila at tinapat nila to sa mata ni Junko para dun patuluin. Ginawa nila to ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 oras. Dahil mabaho at puro dugo na nga yung katawan ni Junko, ay binalot nila Miyano yung mga kamay nila para hindi daw madumihan. Sabay pinipilit nilang itayo at kausapin si Junko. Nung hindi ito sumasagot ay binabatukan pa nila. At nung naboring at wala na silang magawa ay nagsiuwi na sila sa kanilang mga bahay. Nung sumunod na araw nakareceive ng tawag si Nobuharu mula sa kuya niya. Dahil nakita doon ito si Junko at wala na itong buhay. Agad niyang tinawagan sila Ogura, Watanabe at yung leader nilang si Hiroshi Miyano at sabay-sabay silang pumunta sa bahay ni Nobuharu. At dito ay nakita at nakumpirma nga nila na patay na nga talaga si Junko Furuta. Ang nakakapagtaka pa dito sa grupo nila Hiroshi Miyano ay parang gulat na gulat pa silang namatay si Junko, na kung tutuusin sa unang 2 hanggang 3 linggo niya pa lang dun ay dapat ay patay na siya. Pero dahil siguro sa kagustuhan ni Junkong mabuhay, ay tiniis niyang lahat ng mga naranasan niya, na paniguradong iniisip nito sa kung anong kaparaanan ay makakatakas siya. At nung araw na nga na namatay si Junko, ay hindi alam nung 4 yung gagawin nila. Napasabi pa si Ogura na paniguradong death penalty o habang buhay na pagkakakulong yung sasapitin nila sa krimen na yun. Pero nakaisip sila ng paraan para makatakas dito. At ayun na nga, yung ilagay yung katawan ni Junko sa drum at punuin ito ng simento at itapon kung saan. Nagawa nila to ng sang-ayon sa plano nung walang nakakakita, na kung iisipin ay malabo na makita yung drum, kung makita man ito ng pulis, hindi na malalaman na sila yung gumawa nito. Hindi na sana malalaman ng pamilya ni Junko kung ano nangyari sa anak nila kung hindi nagkamali ng sagot yung leader ng grupo na si Hiroshi Miyano nung ininterrogate siya ng mga pulis tungkol sa ibang krimen. Noong January 23, 1989 ay inaresto si Miyano at si Ogura dahil sa pangre-rape sa isang 19 years old noong December. Mga panahong nasa kanila pa si Junko Furuta. Ito yung mga araw na marami ng impeksyon at nangangamoy na yung katawan ni Junko, ay naghanap sila ng ibang babaeng bibiktimahin, kaparehas ng taktikang ginawa nila kay Junko noong November 25. At noong March 29, 1989 ay ininterrogate nila si Miyano at si Ogura sa magkabilang lugar. Ginawa to ng mga pulis dahil noong 1988 ay may pinatay na mag-ina. Gusto sana nilang alamin kung may kinalaman yung dalawa. Sa gulat ng mga pulis ay ibang sagot yung nakuha nila. Sinabi ng mga pulis kay Miyano dun sa kwarto na umamin na yung kaibigan nito tungkol dun sa pagpatay na ginawa nila. Ang ibig sabihin sana ng mga pulis yung pagpatay dun sa mag-ina. Pero ang naisip ni Hiroshi Miyano ay umamin na yung kaibigan niyang kabado na si Ogura tungkol dun sa pagpatay nila kay Junko Furuta. Tinuro na rin ito kung saan matatagpuan yung drum na pinaglagyan nila sa katawan nito. At nung parehong araw ay natagpuan nga nila ito sa isang bakanting lote. Dito rin nila nakita na nakalabas pa yung buhok ni Junko sa ibabaw ng drum. Hindi na makilala yung mukha nito nung nakuha ng mga pulis yung katawan nito dun sa simento. Kaya't kinailangan nilang i-match yung fingerprint nito at nakumpirma nga nila na ito nga yung babaeng na-report na nawawala 4 na buwan na ang nakakalipas.
Agad pinatawag ng mga pulis yung magulang ni Junko Furuta. Nung narinig ito ng mama ni Junko ay nahimatay ito at dahil sa matinding galit at kalungkutan ay nabaliw siya. Ginawa yung autopsy kay Junko at isinalang na sa trial yung 4 kasama pa yung ibang mga kasamahan nila. At dito na nalaman ng mga pulis at ng mga tao sa Japan yung ilan pang mga bagay na ginawa nila kay Junko sa loob ng 40 araw na nasa kanila to. Yung mga unang bagay na binanggit ko na ginawa nila kay Junko ay yung mga bagay lang na kinuwento ng 4 sa mga pulis. Bukod pa dito yung nadiskubre nila sa trial at sa autopsy sa katawan ni Junko. Bukod sa ginahasa si Junko ng mahigit 500 beses ng halos 100 iba't ibang lalaki na ayon sa estimasyon ng mga pulis ay 12 beses siyang ginagahasa araw-araw. Sobrang payat nito at lumiit na rin yung utak niya at napag-alaman ng mga pulis na buntis pa siya. Pag walang magawa yung grupo nila Miyano ay pinapatakan nila ng kandila yung mata ni Junko pati yung mga sugat nito. Pinapalo rin nila ito ng iba't ibang bagay dun sa bahay nila Minato. Isa na dito yung golf club, barbell at iba't ibang uri pa na matitigas na bagay. Minsan pa ay pinapahiga nila si Junko at binabagsakan ng dumbbells yung iba't ibang bahagi ng katawan nito. Yung kilay at mata nito ay sunog na dahil sinusunog nila to gamit ang lighter, kandila at sigarilyo. At ginagawa rin nila to sa masiselang bahagi ng pagkababae ni Junko. At sa loob nga ng maselang bahagi ng katawan niya ay may nakitang maliit na bote, basag na bumbilya, mga parte ng fireworks at napakaraming mga sugat na rin sa loob nito. Nung narinig ito ng mga taong nasa loob ng korte, yung iba sa kanila ay lumabas, naiyak, nasuka, kasabay pa ng mga galit sa 4 na pasimuno sa paggawa nito kay Junko. Yung dibdib naman ni Junko ay tadtad ng saksak ng karayom at may mga nakuha pang karayom mismo sa loob ng dibdib niya. At yung maselang bahagi ng kaliwang dibdib ni Junko ay ginupit nila Miyano. Underage silang lahat nung taon na yon, pero dahil sa sobrang lala nung krimen na ginawa nila ay tinuring sila sa trial ng legal age. Pero sa kabila ng mga to ay hindi nakasuhan ng murder yung 4. Ang kasong nabigay sa mga to ay causing bodily injury resulting in death, na hanggang ngayon ay kinagagalit ng mga taong nakakabasa at nakakarinig sa kwento na to. Sa bansang Japan kasi nung mga taon na to, kapag minor de edad yung nakagawa ng krimen o below 20 years old, ay nakafocus yung batas nila sa rehabilitation kesa pagpaparusa. Ang sentensyang nakuha ni Hiroshi Miyano ay 17 years at yung 3 naman na si Joe Ogura, Wasushi Watanabe at si Nobuharu Minato ay 5 hanggang 7 taong pagkakakulong. Ito ay sobrang babang sentensya kumpara sa krimen na ginawa nila. Ang nakakagulat pa dito, yung grupo nila Miyano ay umaapila pa na masyado daw mahaba yung sentensya sa kanila. Sa kabilang banda naman ay maraming mga taong umaapila na masyadong mababa yung mga sentensya sa mga to. Kaya tinaasan at hinabaan yung mga taon na to. Kay Miyano mula 17 taon, ginawang 20 taon. Kay Ogura naman ay ginawang 10. Kay Minato ginawang 9. At kay Watanabe naman ay 7. Huwag na kayong magulat sa mga sentensya na to dahil may isa pa nga na balita sa Japan na pinatay niya yung mga magulang niya pero nasentensyahan lang ng 3 taon. Sa kabilang banda, matapos ang napakaraming apila ng mga tao, ang mga kasong nakuha ng 4 ay abduction for the purpose of sexual assault, confinement, rape, assault, murder, at abandonment of a corpse. Nahanap din at nakulong yung iba pang mga lalaking ng rape kay Junko at mga gang member nila Miyano. At dahil din ito sa DNA testing. Pero ang malaking tanong ng mga tao ngayon, ano kayang naging buhay na nila Hiroshi Miyano, Nobuharu Minato, Joe Ogura, at Yasushi Watanabe? Simulan natin kay Nobuharu Minato. Matapos ang 9 na taon na pagkakakulong nung nakalaya siya, ay binago niya yung una niyang pangalan na Shinji. Kung ano man yung dahilan nito ay alam na natin. Nabuhay siya ng simple na parang walang ginawang krimen, ilang taon nang nakakalipas at noong 2006 ay nakasal siya. Nagkaroon siya ng isang anak na babae pero naghiwalay din sila ng asawa niya at napunta yung anak nila dun sa babae. Makalipas ang ilang taon ay inaresto siya dahil sa attempted murder. Nung may nakaaway ito sa kalsada, pinagpapalo niya yung kaaway niya ng matigas na pamalo pagkatapos ay ginilitan niya pa to. Nagsidatingan yung mga pulis at ambulansya na itakbo naman kaagad sa ospital yung biktima at nakatakas naman si Nobuharu. Nahuli din naman siya ng mga pulis kinalaunan pero itinanggi niya yung kasong attempted murder dahil gusto niya lang daw bugbugin yung tao at hindi patayin. Kung hindi ako nagkakamali hanggang ngayon gumugulong pa rin tong kaso.
Si Joe Ogura naman makalipas ang 10 taon ay nakalaya na rin ito noong 1999. Binago niya rin yung pangalan niya na Joe Kamisaku. Yung tatay ni Ogura ay naghahanda ng malaking pera para ibigay sa pamilya ni Junko. Pero hindi na ito nangyari dahil pinilit makuha ni Ogura yung pera at ginamit niya sa sarili niya. Ang nakakagulat naman sa nanay nito ni Ogura ay sinisisi nito si Junko kung bakit daw nasira yung buhay ng anak niya. Si Ogura ay nagkaasawa at kinasal din pero naghiwalay din naman agad. Nabalik ulit siya sa kulungan noong 2004 ng ilang taon pagkatapos itong kidnapin, bugbugin, torturin at pahirapan yung lalaking sinasabi niyang umaagaw sa bago niyang girlfriend. Habang pinapahirapan niya yung lalaki na to ay sinasabi niya pa na dati na ako nakapatay at hindi ako natatakot na gawin yun ulit. At nakalaya naman ito noong 2009. At yung leader naman ng grupo na si Hiroshi Miyano, matapos ang 20 taon na pagkakakulong nung makalaya siya, ay bumalik din kaagad ito sa mga gawang iligal pero hindi naman siya nakulong matapos nito. At ngayon ay sinasabi nagtatrabaho ito sa isang local kickboxing gym sa lugar nila. Si Wasushi Watanabe naman, mula nung makalaya ito, ay wala nang naging balita sa kanya. Sa makatuwid, yung 4 na tao na tong gumawa ng karumal-dumal na krimen noong 1988 ay malaya at pagala-gala ngayon na anumang oras ay pwede nila itong gawing ulit. Ngayon ay gusto kong malaman yung masasabi nyo sa kwento na to na kung sa tingin nyo ay nabigyan ba ng maayos na hustisya si Junko Furuta. Si Junko ay isang normal na estudyante lang naman noon. Kasama niya yung mga magulang niya at yung 2 niyang kapatid sa bahay na tuwing umuwi siya galing sa trabaho ay sabay-sabay silang kumakain at pinapanood yung paborito nilang palabas. Si Junko ay masasabing isang mabuting anak. Hindi marangya yung pamumuhay nila kaya napilitan siyang pumasok sa isang malaking tindahan dun sa lugar nila para matulungan niya yung pamilya niya sa pag-aaral niya. Sa kabila ng maraming bisyo at mga barkadahan sa eskwelahan, si Junko ay hindi natuto maglakwatsa, mag-inom, manigarilyo o magparty. Dahil nga working student siya, wala siyang oras sa mga to. Maraming mga plano si Junko sa buhay. Sa totoo nga niyan, may malaking kumpanya dun sa lugar nila na hindi pa man siya nakakapagtapos ay kinausap niya na yung may mga posisyon dito na dun daw siya magtatrabaho kapag nakapagtapos siya. Hanggang bago matapos noong 1988 ay nag-iipon si Junko dahil may balak silang puntahan magkakaklase pagka-graduate nila. At hanggang noong November 25 nga, 1988, ay nakasalubong niya sila Hiroshi Miyano at Nobuharu Minato na silang nagpahirap at kumuha ng buhay ng isang mabuting anak, mabuting ate, mabuting kaibigan at isang mabuting estudyanteng may mataas at magandang pangarap. Ito na yung lugar ngayon kung saan tinapon yung katawan ni Junko. At kung naaalala nyo pa yung 2 gunggong na pulis na pumunta sa bahay nila Nobuharu, natanggal sila sa trabaho matapos nito at nawalan na ng karapatang magtrabaho sa gobyerno. Isa lang ang masasabi ko sa kwento na to. Binigo ng bansang Japan si Junko Furuta. At dito na nga natatapos yung kwento na to. Thank you for watching guys. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Kita-kita na lang tayo sa susunod na kwento. At shoutout nga pala kay Happy Sigrani na nag-send ng 7.99 Saudi Riyal mula sa Jeddah at kay Paris Loves You 5505 na nag-send ng 2,400 yen mula sa Japan.